Noong ika-30 ng Marso taong 2015, nakatanggap ng mensahe si Liu Yiran, isang 18 taong gulang na Chinese international student sa California. Ang nagpadala ay dati niyang kaklase na si Liu, isang taong matagal na niyang kilala mula pa noong elementarya at kasalukuyang nag-aaral din sa parehong lungsod. Sa mensahe ay inimbitahan siya ni Liu na magkita sa isang ice cream shop malapit sa mall dahil may gusto raw itong pag-usapan. Kung noon iyon nangyari, malamang ay agad siyang pumayag. Matagal na silang magkaibigan at normal para sa kanila ang lumabas para kumain o mamili. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Yiran ay nag-alinlangan. Iba na ang relasyon nila ngayon at hindi na sila kasing lapit tulad ng dati. At hindi na sila tulad ng magkaibigang malayang nagkwekwentuhan tungkol sa lahat. Noong una ay naisip niyang huwag na lamang pansinin ang mensahe, ngunit paulit-ulit siyang tinitext ni Liu. Habang tumatagal, nagiging mas matindi ang tono nito mula sa mapilit hanggang sa halos nagmamakaawa at matapos pag-isipan ng mabuti. Napilitan na ring pumayag si Yiran. Gayunpaman, nagpasya siyang mag-ingat at sa halip na pumunta ng mag-isa, nagsama siya ng isang kaklaseng lalaki upang samahan siya bilang proteksyon. Hindi iyon karaniwan para sa simpleng pagkikita ng dalawang babae, ngunit may kutob siyang may hindi tama at hindi magtatagal. Malalaman natin kung bakit. Ang tagpuan ay isang ice cream shop sa loob ng mall na malapit sa kanilang paaralan at pagdating ni Yiran, nakita niyang si Liu lamang ang naroon at dahil dito, bahagya siyang nakahinga ng maluwag at inisip niya na marahil ay masyado lang siyang nag-aalala. Inisip niya na baka normal lang ang pagkikitang ito, ngunit sandali lamang tumagal ang pakiramdam na iyon. Maya-maya ay lumitaw sa entrada sina Zhao Yunyao at ang kasintahan nitong si Jiang Xinlei. Sa mismong sandaling iyon, nakaramdam si Yiran ng tensyon sa paligid at naging alerto siya at agad na nag-isip na umalis, ngunit huli na ang lahat. Hinarangan na nila ang labasan at sinabi ni Yunyao sa malamig na tono na mag-uusap lamang sila ng pribadong usapan at dahil lalaki ang kasama ni Yiran, hindi daw angkop na nandiyan siya kaya dapat lang daw na ito ay umalis. Kilalang kilala sa paaralan si Yunyao bilang dominante at kinakatakutan ng maraming estudyante. Dahil dito, hindi na nagtangka pang tumutol ang lalaking sinama ni Yiran. Nahalata ang kaba sa kanyang mukha at tumango na lamang siya at tahimik na umalis. Sa isang iglap, naiwan si Yiran na mag-isa sa gitna ng isang sitwasyong hindi niya kontrolado. Habang pinapanood niyang papalayo ang kanyang kasama, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ngunit hindi pa agad kumilos si Yunyao laban sa kanya, sa halip ay nagbigay ito ng utos. Inutusan niya si Liu, ang mismong taong nag-imbita kay Yiran kasama si Xinlei na pilitin si Yiran na lumuhod sa sahig. Habang ginagawa iyon, nagsimula namang tumawag sa telepono si Yunyao upang magpatawag ng iba pang tao. Una niyang tinawagan ang isang malapit na kaibigan na si Yang Yuhan na kilala rin sa pangalang Coco. Sinabi niyang may nangyayari at kailangan itong pumunta agad. Agad namang pumayag si Yuhan at sinabi pang magsasama siya ng iba pang kaibigan. Dahil dito, parang snowball na dumami nang dumami ang mga taong dumarating at halos may mga kabataang nasa edad 16 hanggang 17 at karamihan ay kapwa Chinese international students. Habang dumarami ang mga tao, lalong naging mabigat ang atmosfera sa loob ng tindahan. Sa gitna ng sitwasyong iyon, ipinagpatuloy ni Yunyao ang pananakot. Kumuha siya ng isang baso ng malamig na tubig mula sa mesa at ibinuhos iyon diretso sa ulo ni Yiran habang ito ay nakaluhod sa malamig na sahig. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi na punasan nito ang sahig gamit ang kanyang damit. Sa paligid nila ay may mga nagtatawanan at nanonood lamang. Habang sinusunod ni Yiran ang utos sa gitna ng kahihiyan, patuloy namang dumarami ang mga taong nakapaligid. Unti-unting naging masikip ang loob ng ice cream shop at tumingin lamang si Yunyao sa paligid at napangiti. Sinabi niya na masyado ng siksikan doon at kailangan ng dalhin si Yiran sa malapit na parke upang doon siya haharapin ng maayos. Walang sino man ang tumutol.
Sa grupo nila ay iyon ang naging nakasanayan na sumunod na lamang sa kung ano ang sabihin ng tinatawag nilang Big Sister. Kaya naman, hinawakan nila ang buhok ni Yiran at kinaladkad siya palabas ng tindahan. Sa gitna ng kaguluhan, iisa lamang ang nagtangkang pumigil at ito ay isang Chinese na babaeng empleyado ng ice cream shop. Sinubukan niyang sumigaw at pigilan ang grupo, ngunit agad siyang sinigawan pabalik hanggang sa tuluyang mapatahimik. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang huling pag-asa ni Yiran. At habang dinadala siya palabas ng mall, wala ni isa sa mga nakakita ang makapag-iisip na ang susunod na 5 oras ang magiging pinakamadilim at pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. Isang bangungot na mahirap isipin kahit sa pinakamasamang panaginip. Pagdating nila sa parke, hindi na nag-aksaya ng oras si Zhao Yunyao. Agad niyang sinipa si Liu Yiran dahilan upang ito ay bumagsak sa lupa. At kasunod nito ay higit sa 10 kabataan ang sabay-sabay na sumugod. Paulit-ulit silang nanuntok at sumipa na parabang wala nang makakapigil sa kanila. Si Yiran ay walang kalaban-laban. Napilitan siyang gumulong sa lupa at yakapin ang sarili habang tinatapakan ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay na sinusubukang protektahan ang sarili sa walang tigil na pananakit. Tinatayang tumagal ng halos 10 minuto ang tuloy-tuloy na pambubugbog bago muling nagsalita si Yunyao. Sinabi niya na magpahinga muna sila dahil pagod na ang kanyang mga kamay, ngunit hindi iyon tanda ng awa. Sa halip ay nagbigay siya ng panibagong utos na hubaran ang biktima. Sa gitna ng parke, pilit na hinubaran si Yiran habang ang ibang babaeng estudyante ay nagtatawanan at kumukuha ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Ang eksenang iyon ay naging isa pang paraan upang siya ay ipahiya sa harap ng lahat. Kabilang sa mga dumating ay si Yang Yuhan na kilala rin sa pangalang Coco. Siya ang unang taong tinawagan ni Yunyao upang sumama sa kanila at kahit na 18 years old pa lamang ay kilala na siya sa pagiging malamig at walang pakialam. Sa simula ay hindi siya sumali sa pambubugbog at nakatayo lamang siya sa gilid habang naninigarilyo at tahimik na nanonood. Ngunit nagbago iyon makalipas lamang ang ilang sandali. Habang nakahiga si Yiran sa lupa na hubad at sugatan, lumapit si Yuhan. Bigla na lamang niyang idiniin ang kanyang sigarilyo sa balat ni Yiran at agad na umalingaw-ngaw ang sigaw ng biktima habang kumalat sa paligid ang amoy ng nasusunog na balat. Hindi pa doon nagtapos ang pang-aabuso. May isa pang babae sa grupo na naglabas ng lighter mula sa kanyang bag at sinubukang sindihan ang buhok ni Yiran. Sa kabutihang palad, ito ay hindi agad nagliyab dahil basa pa ang kanyang buhok mula sa tubig na ibinuhos kanina. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang para kay Yunyao. Inutusan niya ang kasintahan niyang si Jiang Shenlei na umuwi at kumuha ng gunting. At habang si Shenlei ay wala pa, nagpatuloy pa rin ang panggigipit. Pinilit ni Yunyao si Yiran na kumain ng buhangin mula sa lupa at binalaan pa niya ang biktima na kung ito ay tatanggi. Isa-isa siyang susunugin ng mga kasama nila gamit ang sigarilyo. Sa sobrang takot at pagod, itinulak si Yiran pababa sa lupa. Napuno ng buhangin ang kanyang bibig habang pilit siyang gawin ang mga utos. Namumula na rin ang kanyang mukha at halos hindi na makapagsalita kaya sa mga mata na lamang siya nakikiusap. Ngunit wala pa ring awa ang mga nakapaligid at ang iba ay patuloy na tumatawa, nagkwekwentuhan at kinukunan pa rin ng video ang mga pangyayari. Hindi nagtagal, bumalik si Shenlei dala ang gunting at muling nagbigay ng utos si Yunyao. Pinilit ng 2 babae si Yiran na lumuhod saka pinayuko ang kanyang ulo at pagkatapos walang ingat na ginupit ni Yunyao ang kanyang buhok. Hindi pa doon nagtapos ang kahihiyan. Ang mga piraso ng buhok na naputol ay sinuksok pa sa bibig ni Yiran at pinilit siyang lunukin ang mga ito. Dahil sa matinding pisikal na sakit at emosyonal na presyon, paulit-ulit na naduduwala si Yiran. Nanginginig na ang kanyang buong katawan at hindi na siya makatayo at paus na rin ang kanyang boses sa kasisigaw.
Ayon sa kanyang pahayag kalaunan sa korte, sa sandaling iyon ay naniwala siyang hindi na siya makakalabas ng buhay mula sa parke. Nagpatuloy ang lahat ng mga ito ng halos 5 oras at tanging nang mapagod at magsawa ang grupo, saka lamang nila itinigil ang ginagawa nila. Sa oras na iyon, halos hindi na makilala si Yiran. Puno ng sugat ang kanyang mga katawan at may mga marka ng paso mula sa sigarilyo sa kanyang dibdib at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Namamaga at may pasa ang kanyang mukha at ang kanyang buhok ay hindi pantay-pantay matapos gupitin na may ilang bahagi ng anit na halos makita na. Maraming nagtanong kung bakit walang sino mang nakialam sa loob ng 5 oras na nangyari ang pananakit sa isang pampublikong lugar. Sa korte, ipinaliwanag ng prosecutor na medyo liblib ang lokasyon at bukod pa rito, kapag buwan ng Marso sa California ay mabilis na bumababa ang temperatura sa gabi kaya kaunti lamang ang mga taong naglalagi roon. Dahil dito, halos walang nakapansin sa pangyayari. Gayunpaman, may ibang detalye na lumabas sa isang ulat ng pahayagang Los Angeles Times. Ayon sa panayam ng isang reporter, may isang babaeng dumaan sa lugar na nakakita sa grupo ng mga kabataan na nakapalibot sa isang picnic table. Sa gitna nila ay may tila isang taong nakahiga sa lupa. Nais sana ng babae na lumapit upang alamin ang nangyayari, ngunit pinigilan siya ng ilang kabataan mula sa grupo. At kahit hindi maayos ang kanilang English, malinaw ang tono ng kanilang pagbabanta. Sinabi nila na huwag siyang makialam sa mga bagay na wala namang kinalaman sa kanya. Para sa sinumang makikita ng ganoong eksena, nakakatakot ang sitwasyon. Isang grupo ng kabataang tila galit at magulo ang asal. At sa ganitong pagkakataon, kahit ang matatandang lalaki ay maaaring umiwas na lamang. Kaya matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, nagpasya ang babae na umalis na lamang at huwag nang makialam. Gayunpaman, pagdating niya sa bahay ay agad siyang tumawag sa pulisya upang iulat ang kanyang nakita. 3 oras ang lumipas bago siya tinawagan muli ng mga otoridad at ayon sa pulis, may ipinadala na silang tauhan upang tingnan ang lugar ngunit wala na silang nakita roong grupo o anumang kahinahinalang pangyayari. Hindi rin ganap na masisisi ang pulisya sa pagkakataong iyon dahil kilala ang Roland Heights Park bilang lugar kung saan madalas magtipon ang mga kabataan. Karaniwan na ang mga reklamo tungkol sa ingay, paninira sa mga pampublikong kagamitan at pang-iistorbo sa mga dumaraan. Bukod pa rito, mabilis kumilos ang mga grupong ito. Kapag nakakakita lamang sila ng ilaw ng sasakyang pulis mula sa malayo, ay agad silang nagkakanya-kanya ng takbo. Dahil paulit-ulit itong nangyayari, nasanay na rin ang pulisya sa ganitong sitwasyon at unti-unti ring nabawasan ang kanilang agarang pagkilos sa mga ganitong ulat. Posibleng ang ganitong karanasan ang nagbigay sa grupo ng maling paniniwala na hindi seryoso ang kanilang ginawa. Pagkatapos ng 5 oras na pananakit, binalaan ni Yunyao si Yiran. Sinabi niya kay Yiran na huwag magsusumbong sa pulis at kahit gawin niya iyon ay wala ring mangyayari dahil mahigit 10 na sila na pwedeng magpatunay na walang nangyari. Dagdag pa niya na kung si Yiran lang ang magsasalita ay hindi siya paniniwalaan at kung maglakas loob itong magsumbong, sisiguraduhin niyang hindi na siya makakatakas sa susunod. Nagbigay pa siya ng ibang utos at kapag tinanong daw siya ng host family ni Yiran kung bakit may mga sugat siya sa mukha, sabihin lamang na ang kaibigan niyang si Liu ang nanakit sa kanya. Kung gagawin daw iyon ni Yiran, handa silang lahat na magpatotoo para suportahan ang kwento. Sa sandaling iyon, malinaw na pati ang lalaking kaklase na tumakas kanina ay maaaring masangkot sa maling paratang. Samantala, mas direkta ang banta ni Yuhan na sinabi niyang may kamag-anak siya sa pulis at pinaalala kay Yiran na hindi siya makakatakas kung magsusumbong. Nang makabalik si Yiran sa bahay ng host family, hindi na niya kayang itago ang nangyari at nang makita ng pamilya ang kanyang namamagang mukha at mga sugat, nagulat sila at agad na nagtangkang alamin ang pangyayari. Matapos mag-isip sandali,
Nagsabi si Yiran ng totoo na pinagtulungan siya ng ilang kaklase sa paaralan. Agad namang dinala ng host mother si Yiran sa estasyon ng pulis para magsampa ng reklamo at nang suriin ng isang babaeng pulis ang kanyang mga sugat. Hindi niya napigilang mapahanga sa tindi ng pananakit, lalo na nang malaman na pawang mga kabataan ang gumawa nito. Pagkatapos makuha ang buong salaysay, nagpasya ang pulisya na arestuhin ang 12 kabataan at unahin ang 3 pangunahing akusado na sina Yunyao bilang leader, si Yuhan na isa sa pinakamarahas at si Shinlei na kasintahan ni Yunyao. Ngunit nang dumating ang pulis sa address ng mga estudyante ay wala silang natagpuan. Ayon sa landlord, hindi raw umuwi ang mga ito noong gabing iyon at walang nakakaalam kung nasaan sila. Naghinala naman ang pulisya na baka narinig nila ang balita at agad na tumakas. Habang pinag-uusapan pa ang posibilidad ng nationwide warrant, may sasakyan na dahan-dahang pumasok sa driveway. Pagbukas ng pinto, bumaba sina Yunyao at Shinlei na halatang pagod na pagod. Doon nalaman na matapos ang marahas na pananakit kay Yiran, nagpunta pa pala ang magkasintahan sa karaoke at nagpalipas ng buong gabi roon na parang walang nangyari. Kinabukasan na lamang sila umuwi dahil sa sobrang pagod at doon nila nadatan ang pulis na naghihintay sa kanilang pagdating. Nang tanungin si Yunyao kung alam ba niya kung bakit siya inaaresto, nagkunwari siyang walang alam, ngunit ang bagitin ang pangalan ni Yiran. Bigla siyang nagalit at nagsimulang magmura sa wikang English at Chinese. Sinabi pa niya na kapag naayos na raw ang sitwasyong ito, siguradong pagbabayaran iyon ni Yiran. Sa unang tingin ay maaaring isipin na may matinding alitan sa pagitan ng dalawa, ngunit ayon sa investigasyon ng Sanlian Life Weekly, ang pinagmula ng kanilang galit ay mas maliit kaysa sa inaakala ng marami. Noon, nagpost si Yuhan ng komento sa Facebook na pumupuna sa mga taong galing sa Shanghai. Dahil si Yunyao at ang kanyang mga kaibigan ay mula rin sa lungsod na iyon, itinuring nila itong malaking insulto. Mula roon ay nagsimula ang lihim na galit na kanilang itinanim at sa kalaunan, nanawagan pa si Yunyao sa ibang estudyante na i-boycott si Yiran sa paaralan at marami sa kanila ang sumunod kabilang si Yuhan na kalaunan ay naging isa sa mga pangunahing sangkot sa brutal na pag-atake. Habang sinusuri ng mga investigador ang kaso, unti-unting lumabas na mas malalim pala ang pinagmula ng alitan ni Liu Yiran at Jai Yunyao. Hindi ito nagsimula sa araw ng pag-atake sa parke, kundi ilang buwan bago pa iyon. 6 na buwan bago ang insidente, nagsimula si Yunyao ng bagong relasyon. Tulad ng maraming kabataan, masaya niyang ibinahagi ito sa social media. Nag-post siya ng mga selfie na maingat na inayos, pati na rin mga larawan nilang magkasama ng kanyang kasintahan. Mga litrato ng paghalik at mga sandaling nagpapakita ng kanilang pagiging malapit. Layunin ng mga post na iyon na ipakita kung gaano siya kasaya sa bagong relasyon. Hindi nagtagal, umulan ng papuri ang kanyang post at marami ang nagkomento ng paghanga. May nagkomento na bagay kayo, ang ganda ng pares ninyo, ang swerte ninyo sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng napakaraming positibong komento, may isang mensaheng biglang nagbago sa tono ng usapan. Isang maikling linya lamang ang nakasulat. Basura ko lang iyan na pinulot niya at ngayon itinuturing niya na kayamanan. Ang nag-iwan ng komentong iyon ay walang iba kundi si Yiran. Ang pangungusap na iyon ay parang gasolina sa apoy. Ang post na dapat sana ay simpleng pagyayabang tungkol sa relasyon ay biglang naging simula ng matinding alitan. Nang makita ni Yunyao kung sino ang nagkomento, lalo siyang nagalit at agad siyang sumagot. Ang dahilan ng kanyang matinding reaksyon ay may kinalaman sa isang sensitibong detalye. 2 linggo lamang bago naging kasintahan ni Yunyao ang lalaking iyon, siya pa ang boyfriend ni Yiran. Sa madaling salita, ayon sa timeline, posible na habang sila pa ni Yiran ay may iba na itong relasyon at matapos ang hiwalayan ay mabilis na naging opisyal ang ugnayan nila ni Yunyao. Dahil dito,
Nagmukhang isang klasikong drama ang dalawang babae na nag-aagawan sa iisang lalaki. Sa pananaw ni Yiran, si Yunyao ang umagaw sa kanyang boyfriend at ipinagmamalaki pa ito sa social media, kaya sa galit at sama ng loob niya ay isinulat ang komentong iyon. Hindi naman nagpahuli si Yunyao at agad na sumagot ng masakit na salita. Tinawag si Yiran na mataba at pangit at sinabing hindi niya kayang panatilihin ang boyfriend kaya huwag na siyang magbintang sa iba. Mula roon ay nagsimula ang mahabang pagtatalo sa comment section kung saan nagpalitan sila ng mga akusasyon, pangiinsulto at paghamak. Hindi inasa ng marami kung gaano kabilis lumipat ang alitan mula sa internet patungo sa totoong buhay. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, hinintay ni Yunyao kasama ang ilang kakilala si Yiran sa labas ng paaralan, hinarang ang daan at siya ay binugbog na nagdulot ng mga pasa sa kanyang tadyang at ilong at ilang araw siyang hirap maglakad. Pagkatapos nito, malinaw niyang binalaan si Yiran na mas mabuti nang huwag silang magkita muli at kung magkita man, uulitin niya ang ginawa niya dati. Ngunit dahil pareho silang nag-aaral sa iisang high school, halos imposibleng hindi sila magkita kaya ilang ulit pang naulit ang pambubugbog. Dahil dito, napilitan si Yiran na umiwas at minsan ay nagsusuot ng mask o makapal na makeup upang maitago ang mga sugat sa mukha dahil ayaw niyang malaman ng host family ang nangyayari. Ang mas nakakagulat, ang mga kabataang nasa edad 17 hanggang 18 at nag-aaral sa ibang bansa ay tila nakabuo ng sariling sistema ng pananakot, gumagaya sa asal ng gang at walang malinaw na limitasyon. Unti-unti, hindi na si Yiran lamang ang target ni Yunyao, kundi pinipili niya ang mga tahimik na estudyante, lalo na ang mga bagong dating na Chinese international students at ang hindi sumasama sa kanyang grupo ay madaling nagiging susunod na biktima. Minsan, sapat na ang simpleng tingin upang maging problema. Gaya na lamang ng isang babaeng estudyante ang napunta sa blacklist ni Yunyao matapos aksidenteng makatingin sa kanya at kinaladkad sa basement kung saan siya sinampal hanggang halos hindi na makatayo. Sa ibang pagkakataon, nang matalo sa laro si Yunyao, sinuntok agad ang nakasagabal sa kanya na nagdulot ng pagdurugo ng ilong. Kahit may nagtatangkang kumontra, para kay Yunyao, iisa lamang ang sagot. Ito ay karahasan. Halimbawa, 2 araw bago ang pag-atake kay Yiran sa parke, kinaladkad ng grupo ni Yunyao si May na 16 na taong gulang sa parke at pinagtulungan ng halos 1 oras dahil ipinagtanggol niya ang kaibigan. Sa ganitong paraan, unti-unting naging dominante si Yunyao sa mga Chinese international students sa paaralan kaya marami agad ang yumuyuko at nagmamadaling dumaan kapag nakikita siya sa hallway. Gayunpaman, si Yiran pa rin ang pangunahing target. Kahit matapos ang hiwalayan nila ng dating boyfriend at magsimula ng bagong relasyon kay Jiang Xinlei, hindi pa rin siya tinitigilan ni Yunyao. Kapag bumagsak siya sa exam, kapag pinagalitan ng mga magulang o guro, madalas si Yiran ang outlet ng kanyang galit. Para kay Yunyao, si Yiran ay parang taong pwedeng pagbuntunan ng lahat ng frustration. Ayon sa mga kaklase sa Los Angeles Times, may malinaw na pattern si Yunyao sa pagpili ng biktima. Halos lahat ay mga babaeng Chinese international students mula sa mainland China na kadalasang bagong dating at hindi galing sa malalaking lungsod. Kapag kaharap naman niya ang mga Amerikanong estudyante, mga African American, Mexican o kahit mga Koreano, nag-iiba ang kanyang asal na madalas makisama o magpakita ng magalang na ugali. Sa madaling salita, matapang siya sa kapwa Chinese students ngunit nagiging maingat sa ibang grupo. Bukod dito, kapansin-pansin ang kawalan niya ng pag-unawa sa batas. Nang imbestigahan ng pulis, paulit-ulit niyang sinasabi sa mga investigator na bilisan ang pagtatanong dahil gusto na niyang umuwi at matulog. At lalo pang nakakagulat nang ipaalam na sa susunod na buwan ay uuwi siya sa China para sa kanyang 19 na kaarawan kaya hinihiling na agad siyang hatulan. Para sa kanya, tila simpleng disciplinary action lamang sa paaralan ang kanyang kinakaharap.
Kinailangan ng kanyang abogado na ipaliwanag na may 12 seryosong kaso si Yunyang kabilang ang kidnapping, assault at torture, mga krimen na may mabigat na parusa sa batas. Habang unti-unting nauunawaan ni Yunyao ang sitwasyon, 6 lamang sa 12 estudyanteng kasangkot ang naaresto kabilang si Yunyao, Yang Yuhan, Jiang Xinlei at 3 pang menor de edad na nahaharap sa juvenile court. Nang makarating ang balita sa China, agad lumipad ang mga magulang ng 3 pangunahing akusado na nagpasimula ng isa pang kontrobersyal na bahagi ng kaso. Ang desperadong pagsisikap ng mga pamilya na iligtas ang kanilang mga anak. Sa kabila ng ulat na ang grupo ni Yunyao ay pawang mayayamang pamilya, mas malalim na investigasyon ang nagpakita na hindi ganoon kalaki ang agwat ng pinagmulan. Ayon sa ama ni Xinlei, ang kanilang pamilya ay ordinaryong middle class lamang at halos naubos ang kanilang ipon para sa pag-aaral ng kanilang anak sa ibang bansa. Gayunpaman, malaki pa rin ang gastos para sa pagiging international student dahil sa tuition at homestay, kaya nagkaroon pa rin ng kakayahan kumpara sa karamihan. Ipinaliwanag ng ama ni Xinlei na isa rin sa dahilan ng pag-aaral sa ibang bansa ang social pressure. Kapag may kakilala na nagpadala ng anak abroad, pakiramdam ng iba ay kailangan din nilang gawin ito. Sa kaso ni Xinlei, isang kaklase lang ang nagbunyag ng balak nitong mag-aral sa Amerika at nang marinig niyang mas magaan daw ang homework at pressure, agad siyang pumayag. Dagdag pa rito ang pangako ng mga education agencies. Mas madaling matutunan ang wika, mas mataas ang tsansa na makapasok sa American universities at mas maganda ang oportunidad sa trabaho at imigrasyon sa hinaharap. Habang lumalalim ang investigasyon, sinubukan ding unawain kung paano nabuo ang ugali ni Jai Yunyao. Ayon sa ilang kakilala, bata pa lamang siya ay ipinadala sa probinsya upang lumaki kasama ang kanyang mga lolo't lola na halos lahat ng gusto niya ay pinagbibigyan. Kaya nasanay siyang hindi nasasabihan ng hindi. Noong nasa kindergarten, madalas siyang makipag-agawan ng laruan at kung hindi niya nakuha ang gusto, siya ay nananakit at kadalasan ay ipinagtatanggol pa siya ng kanyang mga lolo't lola. Nang bumalik sa piling ng mga magulang sa elementarya, hindi sanay si Yunyao sa limitasyon at hindi rin naging madali para sa kanyang mga magulang na makibagay. Sa halip na ayusin ang relasyon sa pamamagitan ng oras at pag-uusap, pinili nilang ipasok siya sa boarding school kung saan inaasahang magbibigay ng disiplina ang mga guro. Gayunpaman, kahit sa boarding school, siya ay kilala sa pagiging pasaway kabilang ang paninigarilyo, pag-inom at pang-aapi sa mas batang estudyante. Nagtapos siya sa isang kilalang junior high school sa Shanghai, ngunit hindi umabot sa pamantayan ang kanyang mga marka. Matapos nito, ipinadala siya sa Estados Unidos upang mag-aral sa isang pribadong high school sa Los Angeles, pinapatakbo ng isang Christian church na may mahigpit na pamamahala. Ngunit hindi na pag-isipan ng kanyang pamilya na matagal nang may problema sa ugali si Yunyao. Kaya ipinadala siya sa banyagang bansa na malayo sa kanilang gabay sa panahon ng kanyang kabataan. Ayon sa medical report na iniharap ng kanyang abogado, nahirapan si Yunyao sa unang taon niya sa Amerika dahil sa limitadong kakayahan sa wika at mabilis na takbo ng klase, kaya hindi agad nakasabay sa pag-aaral. Dagdag pa rito, ang kanyang ugali ay naging hadlang upang makabuo ng malapit na kaibigan, kaya sa ilalim ng matinding pressure at pakiramdam ng pag-iisa, nagsimula siyang makaranas ng matinding anxiety, hirap sa pagtulog, paglalagas ng buhok at hindi regular na pagkain. Ilang beses pa siyang tumawag sa kanyang mga magulang upang humiling na umuwi sa China, ngunit hindi ito pinayagan. Para sa kanila, normal lamang ang ganitong hirap sa simula at sinabihan siyang magtiis. Sa halip na unawain ang sitwasyon, sinisi pa nila ang paaralan at ang host family. Kalaunan, nakipag-ugnayan ang mga magulang sa ibang study abroad agency at ipinasok si Yunyao sa ibang pribadong high school na mas maraming Chinese students
kasabay ng pagpapalit ng host family mula sa mahigpit na American family patungo sa mas maluwag na immigrant family. Matapos ang paglilipat, tila gumaan ang pakiramdam ni Yuniao. Bumalik ang kanyang dating kumpiyansa at kasama nito ang pagiging dominante. Sa halip na harapin ang sariling galit at insecurity, ibinubuhos niya ito sa iba at nagiging paraan ang pananakit upang mailabas ang emosyon at maipakita ang kapangyarihan. Kasabay nito, patuloy niyang ipinapakita ang imahe ng kayamanan sa social media na madalas nagpo-post tungkol sa gamit at sasakyan at sa ilang pagkakataon, nagreklamo na hindi raw sapat ang kanyang Lexus at mas gusto raw niyang magkaroon ng Maserati. Ang ganitong pagpapakita ay nakakuha ng atensyon ng ilang estudyante na nagiging dahilan upang siya ay hangaan at sundan. Ayon sa ama ni Jiang Xinli, dati itong mahiyain at tahimik ngunit nang makilala si Yuniao, mabilis siyang nahumaling dito dahil pinapayagan siyang gamitin ang sasakyan ni Yuniao. Para sa isang 18 taong gulang nakakuha pa lamang ng lisensya, malaking tukso ang makapagmaneho araw-araw kasama ang kanilang queen bee ng paaralan. Kaya noong araw ng insidente kay Yiran, kahit hindi siya direktang nanakit, agad siyang sumunod sa utos ni Yuniao na umuwi upang kumuha ng gunting na kalaunan ay naging bahagi ng ebidensyang nagdala sa kanya sa kulungan. Noong 14 ng Abril 2015, ginanap ang preliminary hearing sa Pomona Superior Court sa California. Dahil may ilang tumakas patungong China, itinakda ang piyansa ng bawat isa sa halagang 3 milyong dolyar. Hindi kayang bayaran ito ng pamilya ni Xinli at Yang Yuhan kaya nanatili sa kulungan sina Yuniao, Yuhan at Xinli. Nang malaman ni Yunhao na hindi makakalaya, doon lamang siya tuluyang napaiyak samantalang ang kanyang mga magulang ay nagpupunas ng luha habang siya ay pinapanood. Noong Mayo ng 2015, bago ang susunod na pagdinig, ipinagliban ang kaso dahil sa kontrobersiya. Ang ama ng isa sa mga akusado ay inaresto sa hinalang pagtatangkang suhulan ang mga saksi sa pamamagitan ng $20,000. Ngunit tumanggi ang mga biktima at agad kinondena ng korte ang ganitong paraan. Samantala, ang ibang mga magulang ng mga akusado ay sinisi ang paaralan sa hindi mahigpit na pamamahala. Noong Hunyo 2015, muling binuksan ang paglilitis at kapansin-pansin ang kilos ni Yuniao sa courtroom na madalas siyang magbigay ng matalim na tingin, minsan ay may galit, minsan may panunuya kahit sa kanyang boyfriend at sa media. Ngunit nang makita niyang umakyat sa witness stand si Liu Yiran, hindi siya kumurap at patuloy na nagrereklamo sa interpreter kaya maigpit siyang pinaalalahanan ng hukom na huwag ipahayag ang personal na opinyon sa loob ng korte. Sa kabila ng 12 kaso laban sa kanila, iginiit ng 3 pangunahing akusado na hindi sila nagkasala kaya pumasok ang kaso sa proseso ng grand jury. Sa sumunod na 2 buwan, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng depensa at prosekusyon at sa huli, nagkasundo na umatras ng kaunti. Tinanggal ang pinakamabigat na paratang na torture, ngunit nanatili ang seryosong kaso gaya ng kidnapping at assault. Pinayuhan naman ng abogado ang 3 pangunahing akusado na tanggapin ang kasunduan at umamin sa pagkakasala. Dito lamang naunawaan ni Yuniao ang bigat ng sitwasyon at napilitan siyang umamin sa kasalanan upang mabawasan ang panganib na habang buhay na pagkakakulong. Sa pinal na hatol, si Jai Yuniao bilang pangunahing nagpasimula ng pananakit ay nahatulan ng 13 taon na pagkakakulong. Si Yang Yuhan naman ay nakatanggap ng 10 taon habang si Jiang Xinli, ang kasintahan ni Yuniao, ay nahatulan ng 6 na taon dahil sa papel niya sa insidente. Ang kasong ito ay nagsilbing babala sa buong komunidad ng mga international students. Maraming paaralan ang nagsimulang higpitan ang pangangasiwa sa mga menor de edad na estudyante mula sa ibang bansa at pinalakas ang mga programa tungkol sa school violence at anti-bullying awareness. Ngunit higit pa sa parusa, may mas malalim na aral na sa panahon ng globalisasyon,
Maraming kabataan ang ipinapadala ng kanilang pamilya upang mag-aral sa ibang bansa at kapag hindi sila nabibigyan ng tamang gabay at suporta, maaari itong mapunta sa sitwasyong mahirap ng kontrolin. Sa ganitong kalagayan, may ilan na nagiging biktima, ngunit may ilan ding nagiging sanhi ng trahedya. Sa huli, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen o hatol ng korte, kundi isa rin itong paalala tungkol sa responsibilidad ng pamilya, paaralan at komunidad sa paggabay sa kabataan, lalo na kung malayo sila sa tahanan at humaharap sa bagong kapaligiran.